Prinsesa, sigurado po ba kayong ibibigay ang Black Falcon Syndicate kay Shenki? Di ba't ikaw mismo ang nangako? Sa harap ng batas at panunumpa ng amo, na palalakihin at itataas ang sindikato. Si Shenki mula pagkabata, siya na ang aking baliwan. 10 taon na kaming kasal at pangako niya sa akin. Natiyak na papanagutin sa batas ang pumatay kay Daddy. Shenki. Shenki, nababaliw ka na ba? Bakit mo siya pinatay? Dahil patay na si Mian Mian, kung hindi mo lang ako, pinilit pakasalan ka, kami ni Mian Mian, ay hindi paghihiwalayin ng tadhana. Lin Xinglan, ngayong gabi, hindi lang bodyguard mo ang mamamatay. Hindi ka rin makakatakas. Zhao Mian Mian. Ang ampong babae ni Daddy. Mahal mo siya. Shenki, paano mo nagawang sirain ang tiwala ko? Paano mo nagawang baliwalain ang utang na loob ng tatay ko sa'yo? Anong utang na loob? Kung hindi ginamit ng tatay mo ang utang na loob para kontrolin ako, hindi ako magiging isang alipin sa loob ng 20 taon. Pa sa'yo, ang rina ng underworld sa Harbor City. Sino ba talaga ang may pagkukulang? Ito pala ang lalaking minahal ko sa loob ng 10 taon. Ang tulong at suporta ng pamilya Lin. Sa paningin mo pala, ay isang kahihiyan. Hahaha. Kayong mga Lin Xinglan. Sasabihin ko sa'yo, ako rin ang nagplano pumatay sa daddy mo. Lahat ng ito ay paghihiganti para kay Mian Mian. Shenki, Lin Xinglan, hindi ko akalaing hanggang sa huli. Gagapang ka sa harap ko na paang isang hamak na alipin. Alam kong sobrang close kayong mag-ama, kaya ihahatid na kita para makasama mo siya. Lu Chen Yuan, paano ka nakabalik dito? Xinglan. Xinglan. Kuya, Xinglan. Yan ka pumas. Sa Harbor City dahil lang pinakasalan mo si Shenki. Nagkamali si Kuya. Kumapit ka, Xinglan. Dadalhin ka ni Kuya sa ospital. sa huling sandali ng buhay ko, ngayon ko lang nakita. Ang asawa ko gustong patayin ako. At ang kuya na hindi ko pinapansin. Siya pala ang tunay na nagmamalasakit. Lin Xinglan, napakalaking kabiguan ng buhay mo. Xinglan. 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 Ngayon ang araw ng pagpili mo ng fiancé sa 4 na kandidato. Sino ang gusto mo? Dad, nabuhay akong muli 10 taon. Alam ni Dad na gusto mo lagi si Shenki. Pero, Xinglan, ayaw mo na bang pakasalan si Shenki? Kahit sino, basta wag lang si Shenki. Ayoko kay Shenki. Ang gusto ko ay Si Lu Chen Yuan. Xinglan, siya lang ang tanging ampong lalaki ni Dad. Pero simula nang inampon ko si Chen Yuan. Sabi mo, ang higpit niya sa'yo. Ayaw mo sa kanya, di ba?
Prinsesa, sabi ng amo, hindi ka pwedeng lumabas ngayon. Sa tingin nyo, kaya nyo ba akong pigilan? Mahal na prinsesa, umuwi na po tayo. Lo Chen Yuan, gusto kong kumain ng chestnut. Palampasin mo na ako. Ayoko sa'yo. Huwag kang papasok sa kwarto ko. Singlan, delikado sa labas. Ilang araw na lang. Ilalabas kita ulit, okay? Tutuparin mo ha. CJ, ito ang paborito mong chestnut. Mainit pa. Sige na, kain na. Juan, sa sarili niyang paraan, palagi siyang nasa tabi ko. Noong nakaraan, siya rin ang nagbigay ng huling init sa buhay ko. Sigurado akong hinding-hindi ako ipapahamak ni Lo Chen Yuan. Si Lo Chen Yuan ang pipiliin ko. Sej, basta masaya si Tsinglan, okay na sa akin. Ha ha ha. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Shenki ang pagbabayarin ko. Pamahalaan ko ang Black Falcon at ibabalik ang danga ng Lin. Tungkol sa pag-ibig, hindi na ako maniniwala dyan. Mahal na prinsesa, sino po ba ang napili ninyong mapapangasawa? Kailangan pa bang tanungin yan? Si Shenki yun. Matagal na panahon di siyang nagustuhan ng prinsesa. Imposibleng si Lo Chen Yuan. Nag-away sila sa tuwing makikita. Bakit niyo kinu-question ang desisyon ko? Magpaparusa kayo mamaya. Lo Chen Yuan, isa ka lang ampon. Aw-aw mong ginagamit ang maliit mong kapangyarihan para magmayabang. Kaya hindi ka gusto ni Tsinglan. Ang mahalaga ngayon ay ang pagpili ng mapapangasawa, di ba? Bakit nag-iba ang usapan? Ang napili ko ay, Sino pa ba kundi ako? Lin Tsinglan? Kung babaguhin mo lang sana ang ugali mong prinsesa, pwede naman kitang pakasalan. ang yabang mo. Gusto kong makita ang mukha mo. Kapag nalaman mong hindi ikaw ang pinili ko. Ang napili ko, malalaman ninyo sa kasalan sa loob ng 7 araw. Kailangan nandun kayong lahat. Walang pwedeng lumiban. Prinsesa, bakit may sikreto pa kayo sa amin? Para magkaroon ng respeto sa sindikato, dapat marunong kang magtago ng bala. Nagmamagaling at nagpapakamisteryoso. Ate, oras na para kumain. Sa nakaraan kong buhay, hindi ko alam kung ilang beses akong niloko ng plastic na ahas na to. Nabuhay muli ako, Shenki. Zhao Mian. Kayong dalawang ito, hindi ko kayo palalampasin kahit isa. Ate, alam kong hindi mo talaga ako gusto. Singlan, Lo Chen Yuan, Lin Tsinglan, Mian, dinalhan ka ng lugaw na puno ng kabutihan. Pero tinulak mo siya pababa ng hagdan? Ang lason talaga ng puso mo. Kuya Shen, huwag mong sisihin si At. Ako ang natapilok. Mian, halika rito. Ako si Lin Tsinglan. Paninindigan ko ang lahat ng ginawa ko. Shenki, Jiki ang gawa ko. Lin Tsinglan, kung magpapatuloy ka sa ugali mong prinsesa, hindi kita pakakasalan pagkalipas ng 7 araw. Bahala ka. May lakad ka ba day after tomorrow? Samahan mo ako sa auction. Naalala ko, may isang brilyante doon na perpekto para sa wedding ring. mas magandang ikaw at ang groom mo ang magkasamang mamili niyan. Ayoko nang makisali pa sa gulo. Dati, lagi mo akong kinukulong sa bahay dahil takot ka sa kaligtasan ko. Ngayon, kampante ka ng hayaan akong mag-isa. Sa isang mapanganib na lugar gaya ng auction na yan,
Kuya, sigurado ka na bang okay lang na ako lang mag-isa? Kuya, siguraduhin mong darating ka sa kasal ko, ha? Sigurado ka na bang gusto mong pakasalan si Shenki? Hindi siya mabuting tao. Bakit ba lahat kayo akala niyo si Shenki ang pipiliin ko? Hindi na ako kapag makita ang itsura ni Shenwan. Kapag nalaman niyang siya talaga ang pinili ko. Kung ganoon. Kuya, sikreto muna na ikaw pala ang magiging groom ko. 8. What a coincidence. Nandito ka rin ba sa auction para doon sa star piece na brilyante? Buti ka pa, ate, mayaman at makapangyarihan. Hindi tulad ko. Masaya na akong masilayan lang ang brilyanteng iyon. Mian, sinabi ko na sa'yo, kahit anong gusto mo. Kaya kong bilhin para sa'yo. Ilabas nyo na agad ang brilyante para mabid. Nagmamadali kami. Shenki, nasabi ko na ba sa'yo? Na gusto ko ang brilyanteng iyon? Kahit nakapikit, alam kong ang brilyanteng ito. Ang gagawing wedding ring. At sa huli, akin pa rin iyon. Lin Xinglan, pumayag na akong pakasalan ka. Isang brilyante lang yan. Hindi mo ba pwedeng pagbigyan na lang si Mian Mayan? Siguradong sigurado ka bang ikaw ang pakakasalan ko sa huli? Ang brilyanteng ito ay mula sa South Africa. Kasing talisay ng sa mga dugong bughaw. Ang starting bid ay 10 milyon. 20 milyon. Ganyan mo ba talaga kagusto ang diamanteng to? Iniisip ko lang paano kung ang magiging asawa ko. Ay ayaw pala akong pakasalan? Kaya gusto kong bilhin ito. Ang pinakamahal na engagement ring para suhulan siya. Mukhang desidido na talaga si Xinglan. Napakasalan si Shenki. Buti alam mo. Bata pa si Shenki pero napakasuccessful na. Baka siya na ang susunod na amo. Hindi pwedeng hindi. Hindi ko siya pakakawalan. Kuya Shen, gusto lang makita ni Mian ang singsing na yan ngayon. Zhao Mian. Pwede ba, tigilan mo na ang paghahangad ng mga bagay na hindi para sa'yo? Lin Xinglan, ano ba talaga ang problema mo? Nung itinulak mo si Mian sa hagdan, hindi pa kita napagbabayaran doon. Kaya ngayon, mas mabuting ibigay mo na ang diamante kay Mian. At pagkatapos, lumuhod ka at humingi ng tawad. Mangarap ka, Shenki. Hindi ko ibibigay sa'yo ang diamante. Kung gusto mo, di ikaw ang bumili. 30 milyon. Ang singsing ay mapupunta na kay Emma Shen. Talagang ibibigay ko ang diamante kay Mian. Lin Xinglan, pagkatapos nating ikasal, wag mo akong gaganyanin. Kung hindi, pag ako na ang nagmana ng sindikato, malalaman mo ang gagawin ko sa'yo. Lin Xinglan, nababaliw ka na ba? Makinig ka, ayusin mo ang lugar mo. Isa ka lang alipin na pinalaki ng pamilya Lin. Kuya Shen, masakit ba? Huwag ka nang makipagtalo kay At. Ayos lang kay Mian kung hindi makuha. Ang singsing na yan, mas maunawain pa rin talaga si Mian. Nasaan ang diamante? Bilisan mo, pagkatapos nito alis na tayo. Sir, walang laman ang card na ito. Kahit piso, hindi mababawasan. Impossible. Baka nagkakamali ka lang. Ito ay Global Unlimited Black Card. Lin Xinglan, ikaw ba ang may gawa nito? Kung di mabayaran, akin na ang brilyante. Gamitin mo ang card ko. Tama nga ang hinala ko, Lin Xinglan. Itong perang ito, pinaghirapan ko yan. Halos mamatay ako sa bawat misyon. Anong karapatan mong i-freeze ang card ko? Hanggang ngayon, ugaling prinsesa pa rin. Mukhang ginamit mo lang ako. Bilang pan-trigger ng selos ni Shenki, Magpapakamatay ka raw sa misyon, Shenki. Kung wala ang tauhan ko, wala kang gagawin. Tingnan natin kung wala ang tulong ko. Saan ka kukuha ng pera para mapanatili ang marangya mong pamumuhay? Huwag mong iswipe yan. May sarili akong kondo sa downtown. Narito ang patunay ng aking mga ari-arian. Makukuha ko rin ang diamanteng ito. Shenki, ikaw. totohanin mo. Ituloy mo ito. Regalo ko sa kasal niyo ni Shenki, prinsesa. Maligayang bagong kasal. Kuya. Kuya, dapat pupunta ka sa kasal ko, ha? Pangako yan.
Mian, huwag ka nang malungkot. Kapag napakasalan ko na si Lin Xinglan, ang buong pamilya Lin, lahat ng gusto ko ay makukuha ko. Pero pagkatapos noon, paano kung hindi na ako mahalin ni Kuya Shen? Mayan, mula nang ilitas mo ako, 10 taon na ang nakararaan. Sigurado na ako na ikaw lang ang tanging mamahalin ko. Iniligtas kita. At pinatay mo ang buong pamilya ko. Dasal ka na mahina loob ko. Huwag asahan paghihiganti. Tigilan mo yan. Hindi ako ang nagligtas kay Shenki. Si Lin Xinglan yon. Anong problema? Si Mian, alang hanggang magmamahal kay Kuya Shen. Okay lang kahit magkamali ng pagkakilanlan, basta mabuhay ako naman niya. Maging asawa ng pinakamakapangyarihan, gagawin ko lahat. 20 taon kang inalagaan ng pamilya Lin. At naglakas loob kang kalabanin si Xinglan, amo? Hindi ko po kinakalaban si Xinglan. Gusto ko lang, bilhin yung diamante para kay Mian. Hindi po ba, kayo at si Xinglan dati, ganyan din ang ginawa nyo para kay Mian? Amo, Shenki, makinig kayong dalawa sa akin. Kahit inuwi kita para maging bodyguard ni Xinglan, o kinilala si Zhao Mian bilang ampon. Lahat ng yan ay dahil nagustuhan kayo ni Xinglan. Kung wala si Xinglan, wala kayong kwenta. Aba, napagalitan ka ni Daddy? Pagkatapos ng kasal, ako na ang iyong lehitimong asawa. Pagdating ng araw, hindi kita patatawarin, pati ang amo. Wala na. Sinabi ang siya nakagkamana sa sarili. Hindi sapat si Shenki lang. Hindi pwede. Ako mismo ang kikilos. Mian. Mian. Anong nangyari sa'yo, Mian? Kuya Shen. Ano na option? Para may lagay ang prinsesa sa ako. Pag-uwi ko. Nagkaroon ako ng pulang pantal sa buong katawan. Kuya Shen, sinasadya ba ito ng prinsesa? Gusto ba niya akong patayin? Ang babaeng yun, si Lin Xinglan. Babaeng may pusong ahas. Lin Xinglan, kapag patay ka na, ang posisyon bilang tagapagmana ng sindikato ay mapupunta na kay Shenki. Kuya Shen, huwag mo akong bibigin. Tulad ng inaasahan sa isang kuya, ang diamante mula sa auction. Napakaganda nito. Lin Xinglan. Shenki, sinong nagpapasok sa'yo? Ano gamot ang ibigay mo? Kay Mian sa action? Magsalita ka. Kung hindi mo maililigtas si Mian ngayon, huwag mong asahang makakalabas ka rito nang walang galos. Papatayin mo ako. Ibigay mo sa akin ang antidote. CJ, ibaba mo muna ang baril. Sabi Mian, pagkatapos daw niya inumin ang sapo, saka siya nahilo at nawalan ng malay. Kung may mangyaring masama, ay Mian ngayon, hindi kita patatawarin. Ganoon ba? Kung ganoon, kailangan ko nang ipasuri ito ng mabuti sa doktor. Zhao Mian, ano nga ba talaga ang mga sintomas mo? Anong gagawin mo? Hindi ba nalason siya? Natural na kailangan kong putulin. Ang isang daliri niya para ipadala at suriin ng husto ng doktor. Papuntahin mo na lang ang doktor dito. Pasuriin si Mian. Hindi ba pwede iyon? Kapag hinintay pa natin ang doktor, ang iyong Mian, ay matagal ng patay. Mian, nagising ka. Walang malay. Mukhang gising na gising ang demonita. Lin Xinglan, anong pinagsasasabi mo? Akala mo ba lahat katulad mo? Na para makuha ang pagmamahal ko, magpapanggap na may sakit? Shenki, sana sa hinaharap, hindi mo pagsisihan. Ang lahat ng ginawa mo ngayong araw na ito. Mian,
Buti na lang okay ka lang. Kuya Shen. Akala ko, hindi na ako abot sa araw ng kasal natin. Hindi mangyayari yan. Ikakasal talaga tayo. Ako ang magiging bagong pinuno ng pamilya Lin at nakakasalan kita. Ibang class to. Kasalan. Lin Xinglan. Hinding-hindi ko hahayaang matuloy ang kasal ninyo ni Kuya Shen. Maligayang bungang araw, prinsesa. Maligayang bagong kasal, prinsesa. Lu Chen Yuan, maganda ba ako ngayon? Regalo ko sa kasal. Kapag nalungkot ka sa hinaharap, prinsesa, pwede kang magpahangin dito. Sasama ka ba sa akin? Pagkatapos ng araw na ito, kailangan ko nang pumunta ng Harbor City para asikasuhin ang mga gawain para sa amo. At pagkatapos noon, wala na siguro akong karapatang manatili sa tabi mo. Naku, wag mong sabihin na sobrahan ako sa biro. Hindi na, tigil na ang biro. Mga iginagalang na bisita, ito ang handaan ng aking anak. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo. Siguradong ang dote na matatanggap ng fiance ko ang siyang pinaka-espesyal. $100 bilyong cash, 100 karat na diamante, at 100 mansyon sa Peak. Kuya Shen, lahat ba ng ito ay sayo na? Siyempre naman, sino ba sa Harbor City ang hindi nakakaalam na ako ang mahal ni Lin Xinglan? Iabot mo sa akin ang singsing ng Dragon Head. Xinglan, ngayon na ang oras para ilantad. Ang fianc mo, apag napili mo na, i-anunsyo kung ikaw na ang susunod na tagapagmana ng sindikato natin. Halika. Bakit ayaw bumukas? Ang pagsusot ng Dragon Head Ring ang pinakamahalagang bahagi ng handaan. Kung hindi mabuksan ngayon, pag-usapan tayo ng mga bisita. Ni sarili niyang kasal, hindi makontrol ng prinsesa. Lin Xinglan, paano kang magiging karapat-dapat na tagapagmana? Lin Xinglan, tigilan mo na yung pakitang tao na yan. Mahal mo naman ako. Bakit hindi mo na lang basta ipahayag? Pagkatapos nating ikasal, gagamitin kita para unti-unting agawin ang trono ng amo. Lin Xinglan, talagang magiging tuntungan lang kita. Lin Xinglan, hindi mo mabuksan ang kahon. At itatapon mo ang kahit sa harap niyan yan. Anong ibig mong sabihin? Prinsesa, bakit ganyan na lang ang galit mo sa akin? Wala naman akong kinalaman dito, hindi ba? Shenki, hindi ka pa asawa ko. Sino kang alipin ka para magsalita sa akin ng ganyan? Tama, Shenki. Tinatanong mo ba si Xinglan sa ganyang tono? Amo, ako rin, hindi ko matiis na makitang inaapi si Mian Mian. Prinsesa, huwag na tayong magpahiwatig pa. Alam na ng lahat na ako ang gusto mong pakasalan. Pagkatapos ng kasal, sana itigil mo na ang pambibiktima sa akin.
Hindi pa nagsasalita ang prinsesa. Lo Chen Yuan. Kung sino man ang piliin ng prinsesa, wala kang karapatang dali-daliin siya. Tama na ang drama mo. Singlan, ngayon na ikaw mismo ang magsusuot ng dragon head ring sa lalaking pinili mo. Wala akong pakialam sa sasabihin ng tadhana sa kasal na to. Ako mismo ang gagawa ng sarili kong kaligayahan, Ling Xinglan to. Ang pipiliin kong mapapangasawa, si... Anong problema? Lin Singlan, sasabihin mo ba ngayon o hindi? Naubos na ang pasensya ko. May pumakialam sa dragon head ring. Sinong may lakas ng loob na galawin ang pamana ng pamilya Lin? Si. Mukhang gusto na niyang mamatay. Mga bisita, ang dragon head ring, ang pinakamahalagang pamana ng pamilya Lin, ay nawala ng 3 diamante sa mismong engagement party ko. Ikaw ay isang hasang insulto sa pamilya Lin. At sa akin, si Ling Xinglan. Ang isang diamante sa singsing na ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon at 3 ang kinuha. Parang wala lang sa kanila ang pamilya Lin. Ama, ito'y isang kahihiyan. Huwag niyong hayaang makatakas ang magnanakaw. Ama, hindi ko hahayaang ang mapapangasawa ko ay magmisa ng ganitong kahihiyan. Hindi mabilang ang diamante sa dragon head ring. 3 piraso lang yan, hindi na kailangang pag-aksayahan ng malaking issue. Sa tingin ko, ipatawag na natin ang Chief Inspector para imbestigahan ito. Chief Inspector, Prinsesa, ang dragon head ring ay nasa Hay Lounge. Walang sinumang walang imbitasyon ang pwedeng makapasok doon. Nasa mga bisita natin ang magnanakaw. isara ang lahat ng pinto, walang labas-pasok. Pesensya na. Mamaya, mag-alay ako ng regalo para humingi ng paumanhin. Amo, prinsesa, siya ang gumalaw ng dragon head ring. Lin Singlan, tumigil ka sa paninira ng tao. Paninira. Kino-question mo ba ang kakayahan ng investigador ng Black Falcon Syndicate? Amo, kung tutusin, si Mian Mian ay miyembro pa rin ng pamilya Lin. Kung nagkamali lang ng bintang si Lin Singlan kay Mian Mian ngayon, gusto kong lumuhod siya at humingi ng tawad kay Mian Mian. Ganyan mo siya ipagtanggol? Kung si Zhao Mian nga ang kumuha ng diamante, mapaparusahan ka kasama niya. Kung mapaparusahan si Shenki, paano magpapatuloy ang kasalan kung wala na ang lalaking ikakasal? Hindi ba't muli na naman tayong magiging katatawanan ng iba dahil kay Xinglan? Investigador, may nahanap ka bang ebidensya? May metal shaving sa laylayan niya mula sa lock. Hindi po ganun yun. Nasira kasi ang lock ng kwarto ko ngayong araw. Brass shavings mula sa pagpapalit ng lock. Yun po ay aksidente lang. Ang lock ng Dragon Head ay gawa sa tanso ng Lin. Sa Harbor City, Lin lang ang may kakayahan. Sigurado, Ang metal shaving sa laylayan ni Miss Zhao ay eksaktong tugma doon sa loob ng lock cylinder ng kahon ng singsing. Dalhin si Zhao Mian palayo. Huwag niyong hayaang masira ang kasal ng prinsesa. Hindi ba kapirasong metal shavings lang iyan? Anong pinapatunayan yan? Palagi naman kami naglalakad-lakad sa mansyon ng mga Lin. Hindi nakapag-atakang madikitan kami ng kung ano-anong gamit ng pamilya Lin. Ito ang bagay na dumikit sa akin. Noong isuot mo sa akin ang dragon head ring, ayon sa lohika mo, ibig sabihin ba ako na rin ang kumuha ng diamante? Amo, alam niyo namang hindi talaga ako gusto ni At. Sa tingin ko, sinasadya niya tong ipakosakin para tuluyan na akong mapahiya sa pamilya Lin. Lin Singlan, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Mian Mian. Sino ka ba? Para utusan ng prinsesa. Mga guwardiya, Habang nandito ako, tingnan natin kung sino ang mga has na saktan ang prinsesa. sa 2 buhay ko, ikaw pa rin ang tanging taong nagtatanggol sa akin. Lu Chen Yuan. Malinaw na si Lin Singlan, ang sadyang nagtatangkang ipahamak si Mian Mian. Huwag mo kong pigilang makamit ang hustisya ngayong gabi. Subukan mo muna. Kung papayag ang baril ko, Ako, na Nadja. Kung ganoon, papuntahin natin ang investigador para halukayin ang kwarto ni Zhao Mian. Kapag napatunayan,
Parusahan ayon sa batas ng pamilya. Sage, pero kung wala kayong makita, ikaw rin mapaparusahan. Noong nakaraang buhay, anumang nakaw na gamit ni Zhao Mian, itinatago niya lahat sa kwarto niya. Sa pagkakataong ito, siguradong hindi niya to ilalagay kung saan-saan. Prinsesa, nakuha namin to sa kwarto ni Zhao Mian. Zhao Mian, ikaw nga talaga. Gumawa ka ng kalokohan sa ganito, kahalagang okasyon. Naisip mo ba kung ano ang sasabihin ng ibang tao? Ang prinsesa ng Black Falcon Syndicate. Sa tingin ko, walang puwang. Ang pamilya rin sa puso ni Zhao Mian. Mayan. Prinsesa, haan mo kung magpaliwanag. Alam mo naman, na palagi akong masaki at wala akong perang pampagamot. Kaya nadala ako ng sobrang desperasyon. Napakaswell mo, nagpalit ka ng kandado, nagnakaw ng diamante. Ano pa ba ang hindi mo kayang gawin? Amo, patawarin ninyo ako. Amo, hindi ko na ulitin. Kuya Shen, Lin Xinglan, si Mian ay biktima lang ng kahirapan. Kung papayag kang huwag na siyang pahirapan, pagbibigyan kita, papakasalan kita. Pahirapan si Zhao Mian. Malinaw na siya ang naunang nagplano ng masama laban sa akin. Ngayon, bibigyan ko talaga siya ng leksyon. Nga pala, hindi para bigyan kayong dalawa ng leksyon ito. Lin Xinglan, alam ko, ayaw mo nakikita mabait ako kay Mian. Pero ito ang araw ng kasal natin. Kapag kumalat ito, ikaw ang mapapahiya, hindi ako. Shenke, yang sobrang kumpiyansa mong yan. Saan ba nanggagaling? Parang galing ata sa dating ako na bulag sa pag-ibig. Xinglan, oras na para ipahayag. Kung sino ang magiging asawa mo. CJ, Hula ko, nagyayabang lang ang prinsesa natin. Paano niya matitiis na parusahan si Shenki? Tama, umalis na si Shenki. Sinong susunod na magsusuot ng dragon head ring? Chen Yuan, huwag kang masyadong malungkot. Tama sila. Kailanman ay hindi ako minahal ng prinsesa. Wala akong karapatang masaktan. Lumuhod. ngayong araw, formal na ipinapasa ng pamilya Lin ang dragon head ring kay Lu Chen. Yuan. Prinsesa, Totoo ba ito? ikaw ang napili kong maging asawa, Chen Yuan. Totoo ba talaga ito? Bakit ako? Sa tingin mo ba, manloloko ang mga bagay na galing sa pamilya Lin? Hindi, Lin Xinglan. Sinasadya mo ba akong inisin? Tumayo ka na. Bakit? Kulang ba ang 3 diamante? Pero itong singsing na pangkasal. Ikaw mismo ang bumili nito sa auction, di ba? Kapag isinuot mo na yan, hindi mo na pwedeng tanggalin. Ibinigay mo sa akin ang singsing na ito. Kaya sa habang buhay, ikaw lang ang pipiliin ko. Sa buong buhay mo, akin ka lang. Lin Xinglan, ang mahal mo naman talaga, ako lang palagi. Tama na yan. Ilang bises na kayong nagtangka ni Zhao Mian, nahamakin si Xinglan, at naglakas loob pa kayong umasa, na magugustuhan kayo ni Xinglan? Ipinapahayag ko ngayon. Ang susunod na tagapagmana ng sindikato, ay ang anak kong si Lin Xinglan. Shenki, lahat ng to ay bunga ng sarili mong kagagawan. Impossible. Bakit hindi ako ang pinili mo? Ako ang reyna ng underworld sa Harbor City. Ang nag-iisang tagapagmana ng Black Falcon Syndicate. Bakit mo naiisip na ikaw lang ang tanging kailangan ni Ling Xinglan? Tara na. Oras na para ipakilala ang tunay mong pagkatao sa lahat. Punong prinsesa. Sina Zhao Mian at Shenki. Ano ang gusto mong gawin sa kanila? Ibigay ang ulat sa Hall of Justice. Parusahan sina Shenki at Zhao Mian na lumuhod ng 7 araw. Kuya Shen, ayokong lumuhod. Kuya Shen, Kuya Shen, mag-isip ka pa ng paraan, please.
Wala kang kwenta. Diyan kayo sa Hall of Justice, maglambingan kayo. Nang mian-mian mo. Mga kaibigan, siya ang napili kong manugang ng pamilya Lin. Lu Chenyuan. Iharap na ang babaeng ikakasal. Bakit ka umiiyak? Ngayon din. Sa wakas, akin ka na. Lin Singlan, maghintay ka lang sa akin. Prinsesa, Kuya, darating ba ang araw na ipagkakanulo mo rin ako? kung dumating man ang araw na yon, hindi mo na kailangang kumilos pa, prinsesa. Ako mismo ang papatay sa sarili ko. Lu Chenyuan, naniniwala ako sa'yo. Kung mag-aasawa na rin lang ako, kuya, sana huwag mo akong bigin. Singlan, gusto sana kitang makita. Singlan, hindi ko alam kung maniniwala ka. Pero mahal kita at noon pa man. Kahit hindi ko alam kung bakit ako ang napili mong maging asawa. Pero habang kailangan mo ako, mananatili ako sa tabi mo. Kuya Shen, ayoko nitong kainin. Mian. 6 na aw na lang, kayanin mo pa. Kuya Shen, sa tingin mo ba napakasama ko? Gusto mo pa rin ba akong pakasalan? Mian, sinabi ko na sa'yo. Mula nang iligtas mo ako, ikaw na lang ang laman ng puso ko. Pero bakit kapag nakikita kong makayakap sina Lin Singlan at Lu Chenyuan? Bakit ang sakit-sakit sa dibdib ko? Kuya Shen, pagkatapos ng parusa nating pagluhod dito, magpakasal na tayo agad, ha? Sigurado akong iniisip ko lang yon. Mas gusto ko pang yang si Lin Singlan na magandang babae na yan. Huwag na akong guluhin. Sa puntong ito, wala na akong ibang magawa kundi kumapit ng mahigpit kay Shenki. Gusto mong pakasalan si Zhao Mian. Humihiling ka sa amo na pagbigyan. Dad, yung financial ng Black Falcon Syndicate ngayong buwan. Hindi ka pa ba tapos sa 7 araw na parusa sa enforcement hall? Naparito ako para hilingin sa amo. Napagbigyan kami ni Mian. Dad, dahil mahal na mahal nila ang isa't isa, payagan mo na. Lin Singlan, hindi ka ba nasasaktan? Tanga ka ba? May asawa na ako, bakit ako masasaktan? Dahil kasal na si Singlan. Shenki, malaya ka nang pumili kung sino ang gusto mong pakasalan. Salamat sa pagpayag, amo. Singlan, paulit-ulit kayong ginagago ni Zhao Mian. Palalampasin mo lang talaga? Siyempre. Hindi. Yan talaga ang anak ng pamilya Lin. Waiter, ilabas mo ang pinakamahal na diamond ring ninyo. Ika-card ko. Shen, may bagong abiso. Hindi na po pwedeng gamitin ang card ng pamilya Lin. Anong sinasabi mo? Miyembro ako ng pamilya Lin. Paanong hindi pwede? Isang bodyguard ka lang naman ng prinsesa, hindi ba? Dati, nakakapagmataas ka lang dahil sa pabor ng prinsesa.
Ngayon, sino ka na lang? Nga, noong kasal. Itinakwil ka ng pamilya Lin sobrang nakakahiya. Tumahimik kayo. Ano man ang sabihin ninyo, pamilya Lin pa rin kami. Pasensya na, Emarchen, pero ayon sa amo ng Black Falcon Syndicate. Kung ano man ang gusto mong bilhin, sarili mong card ang gamitin mo. Mian, lumipat tayo ng tindahan. Marami namang jewelry shops sa Harbor City. Sige, susunod ako sa'yo, Kuya Shen. Noong isang araw, nandito si Emarlo kasama si Prinsesa Lin para bumili ng damit. Limited edition pa, basta gusto, bili agad. Pareho namang taga-pamilya Lin. Bakit ang laki ng pagkakaiba? Ang isa, lehitimong manugang ng pamilya Lin. Ang isa, naretok at ngayon ay bodyguard na lang. Paano magiging pareho yun? Ilabas mo sa akin ang pinakamahal na diamond ring nyo. Hindi kami nagbebenta sa'yo. Alice. Hindi kami nagbebenta sa'yo. Alice. Shen, bakit? Bakit parang hindi man lang ako karapat-dapat na magkaroon ng sarili kong diamond ring? Mian, nalimit ang card ko. Pero huwag kang mag-alala, may isa pa akong kondo, ibebenta ko to pag-uwi. Ngayong bagsak na ang suporta ng pamilya Lin. Akala mo ba talaga ni Shenki na kaya pa niyang maghari-harian sa pamilya Lin? Prinsesa. Ngayong kasal na tayo. Sa tingin ko, dapat nasa asawa mo na ang atensyon mo. Shenki. Grabe, ang miserable mo naman ngayon. Pinablock ng pamilya Lin ang card ko. Wala na akong mabili kahit ano. Ikaw kasi. Bakit ba nagpipilit ka pang makipagkagulo? Kay Zhao Mian? Ano bang alam mo? Noong pinatay ang buong pamilya ko, si Mian ang nagligtas sa akin. Mian, tumabi ka. Ang taong to, ako ang nagpoprotekta. Di ba't ang pagpatay sa pamilya Shen ay ang prinsesa ang nag-utos noon? Lin Xinglan. Pag ako na ang first lady na sindikato, babayaran ko ang utang na yan. Sisingilin ko sa'yo ng buo. Kuya Shen, bibili na ba tayo ng singsing sa kasal? Kuya Shen, anong nangyayari sa'yo, Shenki? Huwag mong sabihin ngala kang kwenta. Mian, lahat ng pera ko nasa pamilya Lin, ganito na lang. Magpakasal muna tayo ng simple. Kapag ako na ang namuno sa Black Falcon, gagantihan kita ng pinakamangyang kasal, pangako. Sigurado na bang sa'yo mapupunta ang Black Falcon Syndicate? Siyempre, ako ang pinakamagaling na bodyguard. Hindi ibibigay ng amo. Ang Black Falcon Syndicate. Kay Lin Xinglan, isang babae. Mian, naniniwala akong kaya mo yan. Kuya Shen, Lin Xinglan, abangan mo na lang. Mian, malapit na ang salo-salo ng Underworld sa Harbor City. Pupuntahan ito ng lahat ng sindikato. Samahan mo ako. Ipapaalam ko sa kanila na ikaw ang aking fiancé. Otoba. Salama, Kuya Shen. Itong salo-salo ay patibong para malaman ang kahinaan ng Black Falcon. At gusto pang isama ni Shenki si Zhao Mian. Para makabi ka, masyado siyang inosente. Xinglan, kanina pa sabi mo masakit ang balakang mo. Okay ka na ba ngayon? Ikaw ang dahilan niyan, nag-aalala ka pa sa akin. Miss Lin, nandito pa kami. Ay, anong pagmamahalan nyo ni Lucien Yuan? Huwag nyo naman kami. Gawing parte ng laro nyo. Mahal na prinsesa. Malapit na rin ang kasal namin ni Mian. Sana, mahal na prinsesa, makadalo ka. Huwag kang mag-alala. Pararangalan ko kayo ng pagdalo ko. Ikaw, Prinsesa. Ikaw at si Chen Yuan, nakakaingit kayo. Hindi tulad namin ni Kuya Shen, hindi maluho. Pagmamahal lang ang meron kami. kung puro salita lang ang pagmamahal, nabibili na sana iyan sa palengke. Tingnan nyo nga, yang si Zhao Mian.
Naiinggit lang yan kay Prinsesa Lin, sino ba ang di nakakaalam? Na si Shenki, kahit simpleng, singsing na diamante, di niya mabili. Nagsisinungaling kayo. Ang pera ni Kuya Shen. Nakalagay lang sa pamilya Lin. Kung totoong sa kanya ang pera na iyan, walang kahit isang sentimo ang itatago ng pamilya Lin kay Shenki. Pero kung hindi, huwag na huwag siyang mangangahas na kumuha ng kahit piso sa pamilya Lin. Shenki, nasanay ka na ba sa luho? At dinamay mo pa ang pamilya Lin sa mga kalokohan mo? Kayong, Mian, tama na, hayaan mo na. Zhao Mian, huwag mong sabihing naniniwala ka talagang kaya ni Shenki. Nabigyan ka ng marangyang buhay. Zhao Mian, isang araw. Mabubulunan ka sa mga pambobola ni Shenki. Halika, Ginoong Lu, sabay-sabay tayong uminom. Makinig ka sa akin, masama sa katawan ang alak. Singlan, tanda ko napakagaling mong humawak ng baril. Bakit di tayo mangaso bukas sa likod ng bundok? Mas magaling humawak ng baril si Mian. Ano ba na marunong humawak ng baril si Zhao Mian? Noong nagsasanay tayo, tanda ko na takot siya sa mga yan. Binatang Shen, paang ang hinhin at ang lambot. Nang fiancé mo, di siya mukhang marunong humawak ng barila. ako. Ano bang alam mo? Ang Mian namin, yan ang tinatawag na may tinatagong pangis. Shenki, pwede ba? Tumahimik ka na lang. 5 taon na ang nakalipas. Nang buksahin ang pamilya Shen, walang iba kundi si Mian. Ang sumugod para iligtas ako. Kahit ganoong kadelikadong misyon. Ay nagawa niya. Paanong di siya marunong humawak ng baril? Prinsesa, sigurado ka bang pumunta rito para iligtas siya? Kuya, pinatay ang buong pamilya nila, nakakaawa naman. Ang taong yun ay, Huwag muna. Hintayin natin lumabas ang tunay na kulay. Ni Zhao Mian. Tamang-tama. Hayaan mong ang Mian mo ang magpakita sa atin. Mian. Sige na. Lin Singlan, gusto mo akong ipahiya. Hindi kita pagbibigyan. Mian, bakit hindi mo hawakan ang baril? Aray, Mian, anong nangyari sa'yo? prinsesa, pinarusahan mo akong lumuhod noong nakaraang araw. Nanghihina pa ang katawan ko. Baka hindi ko magagarantiya ang katumpakan. Ganoon ba? Pero bakit ang naalala ko noong nakaraang araw lang? Ikaw at si Shenki ay naglibot sa lahat ng tindahan ng alahas. Sa buong Harbor City. Ama, noong pumipili kayo ni Mian ng singsing. Hindi ba't maayos ka pa? Huwag kang mahiya, ipakita mo sa kanila. Ako, Zhao Mian. Naghihintay kaming lahat sa'yo. Mian, Ano na naman? prinsesa, sa sinabi mo kanina, kinabahan ako. Naipit ang balakang ko. Yan lang pala. Tamang-tama sa mga party natin. Laging may doktor na nakaantabay para sa mga sprain at pasa. Papuntahin mo ang doktor. Tingnan mo itong maigi. ang injury ni Miss Hao, isang milagro sa medisina. Hindi pa ako nagsisimulang gumamot, gumaling na agad. Miss Zhao, may problema pa ba? Ang doktor na kasama namin sa party. Kayang gamutin lahat ng klase ng sakit. Prinsesa, tingnan mo, wala akong angkop ng wrist guard dito. At itong damit ko, itong heels ko. Walang problema. Magpapabili ako ngayon at ipapadala rito. Sa tingin ko, wala talagang alam si Hao Mian sa pagbaril. Huwes, 5 taon na, sariling mata ko to. Eh bakit nung nandito na ang doktor, nabili na ang wrist guard at damit? Bakit ayaw pa rin hawakan ni Hao Mian ang baril? Kuya Shen, ako kasi. Paulit-ulit na pinakiusapan si Zhao Mian. Ayaw niyang ipakita. Pero ayoko namang sirain ang kasiyahan ng lahat. Kaya hayaan ninyong ako na lang ang magbigay aliw sa inyo. Sag, mas gusto ko yan, diretso sa punto si Miss Lin. Shen-Kei, ang katapatan mo kay Zhao Mian. Isang malaking biro lang pala. CJ,
Mian Mian. Mian Mian, tumabi ka. Bakit? Bakit ang boses ni Lin Xinglan? Eksaktong-eksaktong katulad ng boses na yun sa isipan ko? Kuya Shen, ako. Shen K. Imbes na tanungin mo kung bakit magkapareho. Bakit hindi mo tanungin si Xiao Mian Mian? Sino ba talaga ang nagligtas sa'yo 5 taon na ang nakakaraan? Shen K. Tandaan mo kung sino ka. Kuya Shen, hayaan mo akong magpaliwanag. Sige, magpaliwanag ka. Yung taong nagligtas sa akin noon. Sino ba talaga siya? Shenki, hindi mo pa ba napapansin? Binulag at nalinlang ka sa loob ng 5 taon. Impossible. Paano ako magkakamali? Masyado ka yata maagang nawalan ng malay noong araw na yon. Mian Mian, tumabi ka. Ang taong ito, nasa ilalim ng proteksyon ko. Sino ka ba para gawin yan? Huwag mo ubusin ang pasensya ko, kaibigan. Ang lipulin ang buong angkan. Hindi ba yan napakalupit? Bakit ka napunta sa mansyon ng mga Shen noong araw na yon? Dahil gusto kitang iligtas. Ang tumulong sa'yo noon, si Xinglan yon. Pulutin mo yang baril. Marunong kang bumaril, hindi ba? Kunin mo yan. Patunayan mo sa akin. Sex na. Pulutin mo. Pinaglaruan ka lang ni Xiao Mian Mian. Nasayang pa ang pagkakataong maging asawa ng Rina. Kulelat. Kuya Shen, ako. Nagkamali pala talaga ako ng tao. Kuya Shen, hindi mahalaga kung sino ang nagligtas sa'yo. Ang importante, mahal mo ako. Lumayo ka sa akin. Xinglan, noon pa pala. Ikaw pala ang sinusundan ng tingin ko. Mali ang minahal ko noon. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Ha? Shen K. 5 ka ng taong nasayang ng prinsesa. Kahit hindi ka nagkamali ng tao, isa ka pa rin. Mapanlin lang at malupit na halimaw. Hindi mo karapat-dapat ang pagmamahal ko. Kung iisipin, mabuti na lang binulag at nalinlang ka. Kung hindi ko makikita ang isang pusong tapat sa akin. Xinglan, Kuya Shen, sinabi mo noon na papakasalan mo ako. Niloko mo ako sa loob ng 5 taon. At gusto mo pang pakasalan kita? 2 taong puro panloloko lang ang alam. At naghahangad pa ng tunay na pagmamahal. Hindi pinipilit ang tunay na pagmamahal sa mundong ito. Pagmamahal lang ang pambayad sa pagmamahal. Kuya Shen, sa loob ng maraming taon, ako ang laging nandito sa tabi mo. Hindi mo pwedeng hindi ako pakasalan. Babaeng puro kasinungalingan ang alam? Gusto mo pang maniwala ako sa'yo? Prinsesa Xinglan, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Please naman. Isa pang pagkakataon. Sa bawat segundo na nakikita kita, lalo lang akong nasusuka. Lo Chen Yuan, umalis na tayo. Hanggang dito na lang ang party na ito. Kuya Shen, kahit hindi ka gusto ng prinsesa, nandito naman ako para sa'yo. Bakit ko gugustuhin ang babaeng nanloko sa akin sa loob ng 5 taon? Xiao Mian Mian, hinding-hindi kita pakakasalan. Shenki, gusto mo akong iwan. Hindi ganoon kadali yan. Amo, ang pagmamahal ni Xinglan sa akin sa mga nakaraang taon. Nasaksihan mo naman, hindi ba? Ayaw mo bang tiisin? Si Xinglan na makasama ang lalaking hindi niya mahal. Sa habang buhay, Shenki. Kasal na sina Xinglan at Chen Yuan. Kung sa harap ko pa kita marining, nasiraan sina Xinglan at Chen Yuan. Nangako ako sa'yo ng matinding kaparusahan. Paanong hindi ako mahal ni Xinglan? Amo, tulungan mo naman ako. Di ba ako ang pinakagusto mo para sa kanya noon? Kapag napasagot ko na si Xinglan, sisiguraduhin kong kaming dalawa ni Xinglan. Magpapalago at magpapaunlad ng ating sindikato. Puro ka trader tapos gusto mo tulungan kita? Hi. 5 taon akong minahal ni Xinglan. Bakit naman mawawala yun? Hindi ako naniniwala. Kuya Shen. Kuya Shen, tikman mo naman ito. Espesyal kong. Binili para sa'yo. Xinglan. Upuntahan kita ngayon. Hindi ako papayag. Na hindi mo na talaga ako mahal. Ganyan kahaba ang buhok tapos hindi pa tutuyuin. Sasakit lang ang ulo mo dyan. Noong huli tayong nasa dagat, nilagnat ka dahil sa ulan.
Ako ang nagbantay sa'yo magdamag, di ba? Eh kung hindi mo naman ako pinilit pumunta sa dagat, bakit ako mababasa ng ulan? Sige, sa pagkakataong ito. Ako naman ang mag-aalaga sa'yo. Hindi lang ako marunong magpatuyo ng buhok. Alam ko rin kung paano. Prinsesa. Nagpupumilit pumasok si Shenki. May mahalaga daw siyang sasabihin. Prinsesa, gusto mo ba talaga siyang makita? Sabihin mo sa kanya, abala ako. Busy ako, wala akong oras para sa kanya. Malapit na sana bigla pang naistorbo. Hala, nagmumukmok ka pa dyan. Darating kaya ang araw na mahalin niya rin ako. Singlan. Singlan. Ginoong Shen, malinaw ang bilin ng prinsesa. Ayaw kanyang makita. Singlan. Niloko lang ako noon ni Zhao Mian. Patawarin mo na ako, Singlan. Singlan, alam kong nandiyan ka lang. Sao na ba? Si Lu Chenyuan ngayon? Huwag kang magpaloko sa kanya. Ang gusto lang niyan ay agawin ang pwesto ko. Kapatid, iisa lang ang binibigyan ko ng katapatan. Dahil pinili kita, hinding-hindi ako. Titingin sa iba. Singlan, ano yung sinabi mo noon? Nabigyan pa ng isang pagkakataon. Si Shenki napatayin kayo ng amo. Anong ibig mong sabihin? Kapag sinabi ko ngayon kay Lu Chenyuan, na nabuhay akong muli, tiyak na iisipin niyang nababaliw na ako. Noong araw na pumili ako ng mapapangasawa, nanaginip ako. Pinatay kami ni Daddy. Ng sariling mga kamay ni Shenki. Kailan may hindi siya magtatangka. Nang magising ako, saka ko lang naisip. Nangyurakan ng pala ni Shenki ang pagmamahal ko. Samantalang may isang lalaki. Natahimik lang na nagbabantay sa aking tabi. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, Kuya, salamat. Huwag mo kong iwan, please. Shen Xiao, tumigil ka na. Yung huli ng pagsisisi, wala nang halaga yan. Hinding-hindi ka na mapapatawad ng prinsesa. Nagkamali lang ako ng kinikilalang tao. Hindi na ba talaga ako bibigyan ni Singlan ng pagkakataon? Yemi, noong kinampihan mo, si Zhao Mian, hindi mo ba naisip kung gaano kasasaktan ang prinsesa? Pero ang totoo naman, naingit lang naman si Singlan kay Mian. Gusto lang ni Mian makita ang diamante. Nilagyan niya agad ng pampatulog si Mian. Kaya hinimatay si Mian. Sabi ni Zhao Mian, kasalanan ng prinsesa. At pinaniwalaan mo naman agad. Tama siya. Niloko ako ni Zhao Mian ng ganito katagal. Malamang, pati yung allergy niya, gawa-gawa lang. Singlan, hintayin mo ako. Alamin ko na ngayon mismo ang totoo. Hintayin mo ako. Huwag mo siyang pansinin. Sa'yo lang ako habang buhay. di ako makapaniwala. Maliban na lang kung halikan mo ako ng 10 beses. MR Shen, ito po ang analysis report. Mula sa mga tasang ginamit noong araw na yon. Wala pong nakitang anumang uri ng gamot dito. Zhao Mian, ginagawa mo lang pala akong laro-laruan sa buong panahong ito. Ginoong Shen, narito na si Miss Zhao. Tama ang timing. Papasukin mo siya mag-isa. Kuya Shen, alam kong nasa puso mo pa rin ako. Nasa puso kita.
Sa ngayon, gusto na kitang patayin sa puso ko. Kuya Shen, hindi na ako makahinga. Zhao Mian, naglakas loob ka pang humarap sa akin? Kuya Shen, Niloko mo ako, ginamit mo ako. Walang tigil mo ring sinisiraan si Tsinglan. Isa kang malademonyong babae. paano? Paano niya nalaman ang lahat ng yon? Tapos na. Tapos na ang lahat. Kuya Shen. Sino? Sinong pinaniniwalaan mong nagsisinungaling? Noong araw na yon, silinsilan ang tumulak. Sa akin sa sahig, hindi ba? At saka, binuhusan din niya kami ng lugaw. Kuya Shen, ilang taon na tayong magkasama. Alam mo naman ang pagkatao ko. Hindi ba? Magpanggap ka pa. Sitch, ipagpatuloy mo, yang napakabaduy na pag-arte mo. Niloko mo ako ng ganito katagal. Malinaw na ikaw ang unang nanakit at nang asar kay Tsinglan. Kaya niya kayo binuhusan ng lugaw. Deserve mo yon. Kuya Shen, kung ganyan ang tingin mo sa akin, saan mo lalagay ang totoo kong nararamdaman? Wala kang kapatang banggitin ang salitang pag-ibig. Kung hindi dahil sa ginamit mo ang pagmamahal ko. Hindi kami abot ni Tsinglan sa ganito. Kuya Shen, Ito ang marriage contract na ginawa ko lalo na para sa'yo. Pero Zhao Mian, hindi ka karapat dapat dito. Mahal kita. Dahil sa'yo, galis sa akin si Tsinglan. Kaya ayaw niya akong makita. Kung buburahin ko ang engagement natin, tiyak na babalik sa akin si Tsinglan. Ipaalam niyo sa lahat. Ako, si Mian, ay tuluyan na naghiwalay na landas. Kuya Shen, wag. Anong ginagawa mo? Kuya Shen, kamatayan ang patunay. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay bilang isang ordinaryong babaeng walang kapansanan. Amo, ligtas na siya sa kapahamakan. Shenki, magpaliwanag ka sa akin ngayon din. Ano ba talaga ang nangyari? Amo, ako po ang biktima rito. Kung hindi dahil kay Zhao Mian, na nagsinungaling at nagpanggap na siya ang nagligtas sa akin, paano ko magagawang talikuran si Tsinglan? Amo, ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Si Tsinglan lang talaga ang mahal ko. Siya ang gusto kong pakasalan. Amo, hinihiling ko ang basbas mo. Tulad mong pabago-bago ang isip. Pinapangahap mo pa ang prinsesa ng pamilya Lin? Nakakatawa ang kapal na mukha mo. Dahil hindi mo makita ang totoong lugar mo, binabawi ko ang lahat ng kapangyarihan mo sa sindikato para matauhan ka. AME. Mahal ko si Tsinglan, hinding-hindi ako susuko. Kuya Shen. Kuya Shen. Sabi ko na nga ba, hindi mo kayang mamatay ako. May gusto ka pa rin sa akin, tayo. Masyado kang assuming. Puro galit na lang ang nararamdaman ko para sa'yo. Basta mapatawad ako ni Tsinglan. Babawiin ng amo ang desisyon niya. Papayag siyang pakasal kami ni Tsinglan. At ikaw, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Pangahap mo akong pakasalan? Managinip ka. Kuya Shen, alang-alang sa 5 taon na pagsasama natin. Huwag mo naman akong itapon ng ganito. Inihanda na ng abogado ang annulment papers. Pirmahan mo na. Ayoko. Ikaw ang nagsama sa akin sa Harbor City Banquet. Alam na ngayon ng buong syudad na ako ang fiancé mo. Pinapahiya mo na ako. Paano pa ako haharap sa tao? Sa Harbor City matapos ang ginawa mo. Napakasama at tuso mo. May kapal pa na mukha mong humarap sa kahit na sino. Mga tauhan. Hawakan niyo siya. Ayoko. Buti naman, kapag nakuha ko na to, iyak na mapapatawad ako ni Tsinglan at mapapakasalan na niya ako. Bakit? Bakit sa kanya lahat napupunta? Ginawa ko na lahat. Pero bakit hindi pa rin ako first lady? Huwag kang umasa.
Senyorito Shen. Senyorito Shen. Dali, Doktor. Doktor, bilis. Kung magdurusa ko, magdurusa rin kayong lahat. Tsinglan. Tsinglan. Senyorito Shen. Senyorito Shen. Tumaas ng 5% ang kita ngayong buwan. Malapit nang bumangon muli ang pamilyang Lin. Hay, Gusto mo kumain? Kailangan mo muna akong sabihan. Kagabi, pinaghirapan kong bantayan ang warehouse para sa'yo. Hindi ba dapat bigyan mo ako ng Best Assistant Award? tumigil ka nga, ibalik mo na sa akin yung cookies. Lochenyuan. Dapat best partner ang itawag mo sa akin. Para kang bata, best partner pa. Prinsesa. Wala po akong nakita. Anong kailangan? Prinsesa, nakikiusap po ako. Puntahan niyo si Ginong Shen. Binaril po siya ni Zhao Mianmian. Nasa bingit po siya ng kamatayan. Ano? Anong ibig mong sabihin? Binaril ni Zhao Mianmian si Shenki. Nag-aalala ang prinsesa nang marinig niyang sugatan si Shenki. Sa huli, si Shenki pa rin talaga ang pinakamahal niya. Matapos malaman ni Ginong Shen na maling tao ang nakilala, paulit-uli siyang nakipag-usap kay Zhao Mianmian para ikaw lang isa ang kasunduan. Ngunit hindi inaasahan ang subdulang pag-isip ni Zhao Mianmian. Nang hindi na kayang panatilihin si Ginong Shen, binaril niya ito. Shenki, ang balang binaril mo sa akin noon. Matapos umikot, tumama rin mismo sa pagitan ng mga mata mo. Nakikiusap ako, prinsesa. Puntahan na ninyo si Ginong Shen. Ayon sa doktor, maaring hindi na siya umabot ngayong gabi. Prinsesa, pupunta ka ba? Pero ayokong nagmamalasakit ka sa ibang lalaki. Ang gusto ko sa mga mata mo. Ako lang ang nakikita mo. Binaril siya, anong pakialam ko? Pero, prinsesa, nagbago na talaga ang puso ni Ginong Shen. Mahal na mahal ka na talaga niya. Palayasin niyo siya, huwag niyong istorbohin ang pag-aayos ko ng mga bayarin. Sige. Prinsesa, prinsesa, nakikiusap ako. Prinsesa, nakikiusap ako. Prinsesa. Prinsesa, sigurado ba kayong hindi pupuntahan si Shenki? Paano kung hindi na umabot ngayong gabi si Shenki? Hindi ka ba magsisisi? Hinding-hindi ako magsisisi. Kung mamatay man si Shenki ngayon, di mabuti. Abala, tulungan mo ang best partner ko na si Shenki. Ilibing ng marangya at bongga. Tsinglan. Senyorito, buti na lang gising ka na. Tsinglan. Nasaan si Tsinglan? Senyorito, ayaw daw bumisita ng prinsesa. Puntahan ko na siya. Dapat kong ipakita ang kontrata. Senyorito. Bawal ka pang gumalaw ng ganyan kapag bumukas ang sugat mo. Kahit ang pinakamahusay na albularyo, hindi ka na maililigtas. Tsinglan. Grabe talaga ang prinsesa kay Lo Chenyuan. Mapangiti lang ang pogi, araw-araw hindi na ulit ang utos niya. Pinaghahanap tayo ng pagkain mula sa iba't ibang probinsya. Tapos ipapadala sa pamilya Lugaya Air Freight para matikman ni Lo Chenyuan. Noong isang araw lang, nabanggit lang ni Lo Chenyuan ang tungkol sa cold python na baril. Lumipat agad ang prinsesa papuntang Amerika. Pinili niya para kay Lo Chenyuan. Limited edition, yon sa buong mundo. Kailan pa nagkaganyan ang prinsesa? Kanino man? Sino bang nagsabing hindi sila sweet? Sa tingin ko, sobrang nagmamahalan sila. Tama, tama. Ayos kuya. 30 puntos. Nagte-training ka ba ng patago at nilalamangan mo na ako? Salamat sa Python series na bigay mo. Noon, ako rin naman ay paang prinsesang nasa palad ni Tsinglan. Ako lang ang nasa mata at puso ni Tsinglan. La Chenyuan, sa totoo lang, sa akin dapat ang lahat ng to. Basta't makita lang ito ni Tsinglan. Babalik siya sa akin. Tsinglan, Lumayas ka. Tsinglan,
Pinutol ko na ang engagement namin ni Zhao Mianmian. Ikaw lang ang mahal ko ngayon. Tayo talaga ang itinakda. Bumalik ka na sa akin, please. Shenki, kasal na kami ng misis. Mahal naman ako ni Tsinglan, di ba? Kung hindi lang para pagselosin ako. Akala mo ba, makukuha mo ang titulong manugang ng pamilya Lin? Lumayo ka sa kanya. Hindi ba tinapaktapakan mo lang ang puso ng prinsesa noon? Ngayon, saan mo kakakuha ng kapal para humingi ng tawad? Noon, nagkamali ako ng nakilala. At saka, ako ang mahal ni Tsinglan. Ikaw ay isang gamit lang para pagselosin ako. Shenki, ang kapal talaga ng mukha mo. Nakaukit na sa buto mo. Kasal na kami ni Kuya. Si Kuya na lang ang nag-iisang lalaki sa puso ko. Hindi ako naniniwala, Tsinglan. Di ba't mahal na mahal mo ako dati? Minahal kita noon kasi nabulag ako. At isa pa, naging kami ni Lucien Yuan. Hindi para pagselosin ka. Ayaw ko lang na madumihan niya ang paningin ni Kuya. Tsinglan, alam kong nagkamali ako. Nakikiusap ako, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Mahalin mo lang ako ulit, pwede ba? Sa loob ng 5 taon, lagi kang kumampi kay Zhao Mianmian para apihin ako. Pinahiya mo akong isang tunay na prinsesa. At sa nakaraan kong buhay. Pinatay mo kami ni Daddy. Wala kang karapatang banggitin ang nakaraan. Shenki, makinig kang mabuti. Hindi na kita mahal. Impossible. Sobra mo akong minahal noon. Bigla na lang nawala ang pagmamahal mo? Niloloko mo ako. Shenki, binabalaan kita. Kung ipagpapatuloy mo ang pagsunod-sunod sa akin na parang nakakalimutin. Ako mismo ang papatay sa'yo. Tara na. Tsinglan. Ako ang asawa mo, Tsinglan. Prinsesa, nagsusuka ng dugo si Batang Shen. Mukhang malala na talaga siya. Di hayaan natin siyang mamatay ngayon din. Para hindi na siya nakaharang sa paningin ko. Impossible. Sobra mo akong minahal noon. Paano mo nasabing bigla na lang nawala? Wala na ba talagang nararamdaman ang prinsesa para kay Shenki? O sadyang, isa lang talaga akong kasangkapan sa plano mo. Tsinglan, buti na lang nagising na kayo, Batang Shen. Tsinglan? Nasaan si Tsinglan? Kailangan kong hanapin si Tsinglan. Batang Shen. Iyan ay si Lucien Yuan. Gusto niyang manood ng fireworks. Para lang magkaroon ng pribadong fireworks display para sa kanya. Napaka-sweet nilang dalawa. Pinabayaan ako ni Tsinglan na halos mamatay na ako dito. Habang nakikipag-sweetan kay Lucien Yuan at nanonood ng fireworks. Hindi. Impossible to. Tiyak na si Lucien Yuan ang nasa likod nito. Sinadya niyang akitin si Tsinglan. Ginagawa lang ito ni Tsinglan para pagselosin ako. Kailangan kong hanapin si Tsinglan. Kailangan ko Batang Shen, kailangan kong puntahan si Tsinglan. Aw, naglalandian si Lucien Yuan at ang prinsesa. Tumigil na kayo, please. Hindi ko kayang bitawan si Tsinglan. Kahit na ikamatay ko pa to. Hindi ko tatalikuran si Tsinglan, maliban na lang kung mamatay ako. Kung ganoon, Kuya na ang bahala dyan. Mga ganitong bagay. Tsinglan, ano ang dapat kong gawin? Mapatawad mo ako? Gusto mong patawarin kita? Kung gayon, lumuhod ka sa labas ng gate ng pamilya Lin. Hanggang sa masiyahan ako sa pagluhod mo. Kaya pala, basta lumuhod lang si Shenki, mapapatawad na siya ng prinsesa. Samantalang ako, isang gamit lang talaga. Basta lumuhod ako sa labas ng gate ng pamilya Lin? Tama. Kani-kanina lang umiiyak ka dyan at nagmamakaawa ng tawad. Huwag mong sabihin nagsisisi ka na ngayon. Sige. Basta mapatawad mo lang ako, gagawin ko ang lahat. Tsinglan, pinaluluhod mo si Shenki sa labas. Hindi ba malalaman ng buong Harbor City ang bagay na ito? Dad, huwag kang mag-alala. Ang bagay na ito ay walang magiging masamang epekto sa pamilya Lin. Sa halip, ipapaalam nito sa buong underworld ng Harbor City. Ang kapalaran ng sinumang magtaksil sa Black Falcon Syndicate. Pero mayabang ang taong, yang si Shenki. Maliban sa akin, hindi pa siya lumuhod sa iba. Baka Di mabuti. Yan ang magpapaatras sa kanya. Huwag na niya akong kulitin pa. ikaw talaga.
Hindi ba yan siyang Master Shen? Anong kasalanan niya? Bakit siya nakaluhod sa labas ng pintuan? Hindi niyo pa alam, si Shenki, sa engagement party, napagtanto niyang maling tao ang minahal niya. Ang taong gusto niya, ay si Miss Lin Singlan pala simula pa noon. Ilang araw na, break na sila ni Zhao. Ngayon, hayon siya, nagmamakaawa na patawarin siya ng prinsesa. Sa mga nakaraang taon, sila ni Zhao Mian. Laging kalaban si Miss Lin, hindi na nga siya pinatay ni Miss Lin. Mabuti na yun sa kanya. Pero, Tumahimik kayo. Mahal pa rin ako ni Singlan. Hanggat nakaluhod ako at makamit ko ang tawad niya. Pag nakuha ko uli si Singlan, puputulin ko talaga yang mga dila nyo. Kakaiba. Sa ganitong oras dati, tapos ng maligo. Si kuya at naghihintay na sa kama. Bakit wala siya ngayon? Aling Lin, nakita niyo ba kung saan nagpunta si kuya? wala po. Prinsesa. Kitang-kita namin ang sinseidad niyang Master Lu sa inyo. Yang si Shenki na yan, hindi karapat-dapat. Sa paulit-ulit niyong pagkapatawad. Kailan ko ba sinabing patatawarin ko si Shenki? Miss, ang ibig kong sabihin ay, malakas ang ulan sa labas ngayong gabi. May sakit pa si Shenki. Baka, maawa kayo sa kanya. Abutan mo ako ng payong. Titingnan ko siya. Yang Master Lu. Ang prinsesa, sadyang hindi pa rin siya makabitaw. Singlan, alam kong nasa puso mo pa rin ako. Huwag kang magkakamali. Hindi ako naawa sa'yo kaya ako nandito. Siniguro ko lang na hindi ka mamatay sa labas ng mansyon ng pamilya Lin. Ako pala sa bigla. Napakakitid ng utak ni Lin Singlan. Masisira ang plano ko sa susunod na hakbang. Ang plano mo? Si Lu Chenyuan? Ang pagpapakasal mo sa kanya. Bahagi rin ba ng plano mo? Prinsesa, ang lahat pala ng pagmamahal at malasakit mo sa akin itong mga araw. Puro lang pala drama. Wala kang karapatang mabanggit sa iisang hininga si kuya. Singlan, Sundalo. Kalag ka rin si Shenki palayo. Singlan. Huwag kang mamatay sa labas ng pamilya Lin, malas. Singlan. Singlan. Kuya, saan ka ba nagpunta nitong mga araw? Bakit gabi-gabi hindi kita makita? Tinanong kita, hindi mo ba ako naririnig? Ilang araw na walang nag-check ng inventaryo sa bodega. Prinsesa, sa oras lang ba na kailangan mo ako? Saka mo lang ako naalala. Akala ko talaga, pinili mo ako bilang asawa. Dahil gusto mo na ako. Yun pala, isa lang ito. Sa mga plano ng prinsesa. Oh. Prinsesa, kahit katiting lang ba, nagkagusto ka ba sa akin? Mula nang mabuhay, paghihiganti lang. Pero para kay Lu Chenyuan, ano nga ba talaga ang nararamdaman ko? Alam ko na ang sagot. Lu Chenyuan, tumigil ka dyan. Kung walang utos ko, saan mo ba balak pumunta? Hindi ako mangangahas na umalis ng walang paalam. Nakikiusap lang po ako, prinsesa. Nabigyan mo ako ng ilang araw na mag-isa. Ako pa rin ang bahala sa accounting ng warehouse. Huwag po kayong mag-alala, prinsesa. Nakakapagtaka. Dati, sunod-sunuran si kuya sa lahat ng gusto ko. Bakit ngayon bigla siyang nagtatampo? Sa ating dalawa, saan ba ako nagkamali? Singlan,
Singlan. Singlan, huwag mo akong iwan. Narinig kong nabaril ka at naulanan. Magiging maayos ka pa ba? Amo, nakikiusap ako. Kausapin niyo po si Singlan para sa akin. Ang pakay mo lang naman ay ang kapangyarihan ng pamilya Lin. Kaya ka nagpapakamatay na habulin si Singlan, di ba? Ngayon, wala ka na sa puso ni Singlan. Pipigilan mo pa? Kalimutan na. Hindi po, amo. Totoo po ang nararamdaman ko para kay Singlan. Basta mapatawad lang ako ni Singlan. Kaya kong bitawan ang lahat. Handa akong maging pinakamatapat na kawal ni Singlan. Huwag niyo lang po akong pagbawalang makita siya. Handa kang gawin yan para kay Singlan? Sage, bahala na. Kung papayag si Singlan, hindi na ako makikialam. Maraming salamat sa inyong biyaya, amo. Mapapatawad din ako ni Singlan. Magkakabalikan din kami. Pinahihirapan mo lang ang sarili mo. Wala pa bang balita kung nasaan si kuya? Wala po kaming kakayahan. Singlan, alam ko na. Walang kwenta si Lo Chenyuan. Kakakasal niyo pa lang, nagtatago na siya sa'yo. Pero iba ako. Mahal kita, kaya kong isuko ang lahat. Pati pera at dignidad. Tayo lang ang tunay na bagay. Tumigil ka sa paninira sa relasyon namin ng kuya ko. Nakakasukay ang plastic mong pag-amin. Shenki, huwag ka nang umasang may pag-asa pa. Hindi, Singlan. Ito ang relong paru-paro na bigay mo. Sabi mo noon, ang paru-parong ito ay ikaw. Hanggat dala ko ito, magkasama tayo habang buhay. Pero ngayon, matagal na kitang hindi mahal. Itong relong to. Hindi ko na din gusto. Singlan, basta patawarin mo lang ako. Ako ang magiging pinakatapat mong lingkod. Sisiguraduhin kong mas masunurin ako ng 1,000 beses kay Lo Chenyuan. Singlan, alam ko na. Shenki, kahit ano pa ang gawin mo. Ako, si Ling Singlan, ay hinding-hindi nalilingon pa sa nakaraan. Mula ngayon, nang wala ang kahintulot ko, hindi ka na pwedeng pumasok sa bahay ng mga Lin kahit kailan mo gusto. Guardia, palabasin siya. Singlan. 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 Prinsesa, dumating na yung bagong species na in-order mo. Pagbalik niyang Master Lu, ipagluluto ko kayo. Nababaliw na ba ako? Binanggit ko pa siyang Master Lu. Hindi ba't halatang ginagalit ko lang ang prinsesa? Singlan, kailan ka pa nahilig sa maanghang? Dad, kasi naman. Naku, Singlan, bata ka palang matigas na talaga ang ulo mo. Noon, yung laruan na inaagaw ng kapitbahay, takot ka lang na umiyak siya. Kaya binigay mo, pero ang sabi mo, ayaw mo na raw kasi doon. Ganyan na ganyan ka rin kay Lo Chenyuan ngayon. Noong nagkagusto ako kay Shenki dati. Lagi akong naghahanap ng paraan para mapaligaya siya, pero bakit? Ngayong kay Lo Chenyuan ko gustong gawin ang lahat. Hindi ko masabi ang salitang mahal kita. Noong bata akong maingay, ngayon totoo na. Mas pinipili kong kimkimin sa puso at hayaang kumulo mag-isa. Dad, tama ka. Kapag nakita ko na, si Lo Chenyuan, siguradong sasabihin ko sa kanya ng harapan. Ang mga katagang, mahal kita. Ginoong Lu, wala naman kayong bisyo sa paglalasing. Anong nangyayari ngayon? Sana palagi na lang niya akong ginamit na kasangkapan. Bakit kailangan niya akong gawing asawa? Bakit pinamukha niya sa akin na may pag-asa akong mahalin niya? Ling Singlan. Sobrang galit ko sa sarili ko. Sobrang galit ko sa sarili ko, bakit para akong baliw na baliw sa'yo? Sigurado bang nandito lang si Lo Chenyuan? Relax ka lang, prinsesa. Nakita siya ng mga tauhan natin. Tandaan mo ang pinapagawa ko sa'yo. Singlan, baka magkasakit ka. Anong ginaw? Ang init-init. Shenki,
Halos patay ka na. Ano nang habol mo? Ako ba o ang karapatan sa mana ng pamilya Lin? Singlan, paano mo nagawang isipin yan? Hanggat gusto mo pa akong tanggapin, buhay ko'y ibibigay ko sa'yo. Ha? Anong gagawin ko sa basurang yan? Ah. Sinira mo ang pamilya Lin, kulang pa ang kamatayan mo. Sa loob ng 5 taon, napabayaan kita. Sisi at galit mo sa akin. Deserve ko yan lahat. Galit? Shenki, hindi ka magagalit kung wala ng pag-ibig. Ngayon, wala na akong nararamdaman kundi pagkasuklam. Singlan, hindi mo pa rin ako kayang saktan. Di ba? Pinabubuhay pa kita dahil may silbi ka pa. Para magsilbing babala sa lahat ng nasa Harbor City. Ito ang kapalaran ng mga nagtataksil sa pamilya Lin. Singlan, paano ka naging ganito? Dati, ako ang pinakamamahal mo, Lo Chenyuan. Tiyak na si Lo Chenyuan yan. Siya ang naglason sa isip mo. Di ba, Singlan? Ang pagmamahal ni Lo Chenyuan, awang kakukunwahin lang yan. Huwag na huwag kang maniniwala sa kanya. Binabalaan kita, tigilan mo ang paninira sa kanya. Si Lo Chenyuan ay isang ampon lamang. Sa bandang huli, siya ang magiging kambing sa giyera ng pamilya Lin. Habang nandito ako, sino nang may lakas ng loob na gawin siyang kambing? Shenki, itigil mo na yan. Lin Singlan, ang dali mong magsalita ngayon. Hintayin mo makita mo, ang bangkay ni Lo Chenyuan. O, hindi pala, La Chenyuan. Iyak na wala na siyang may iwang kahit na buhay. Huwag kang mag-alala. Kung tunay ngang mamatay si Lo Chenyuan, sa paglalakbay sa kabilang buhay, sisiguraduhin kong ikay susunod sa kanya. Ako, Siling-Singlan, sa buhay na to, wala pang pinag-aalayan ng buhay. Pero kung mawala man si Lo Chenyuan, kahit baliktarin ko pa, ang buong Harbor City, gagapangin ko lahat ng may sala sa kanya. Para iligin sila kasama niya. Ikaw ang prinsesa ng pamilya Lin. Bakit mo gagawin para kay Lo Chenyuan? Bakit aabot sa ganito? Handa ka ba talagang kalabanin ang buong underworld ng Harbor City para sa kanya? Mahal ko siya. Mahal ko si Lo Chenyuan. Ako si Siling-Singlan, bawat galaw ko ay planado. Ginagawa ko ito para mag-isa ang pamilya Lin na mamuno sa Harbor City. At protektahan ang mahal ko habang buhay. Lin Singlan. Akin ka lang. Walang sino mang pwedeng umagaw sa'yo. Sa akin ka lang. Ah, Singlan, okay ka lang ba? Lo Chenyuan. Lo Chenyuan, bakit ngayon ka lang? Alam mo ba kung gaano kahirap ang paghahanap ko sa'yo? Patawad, Singlan. Patawad. Hindi na kita iiwan pang muli. Lin Singlan. Wala siyang kwentang ampon lang yan. Bakit siya? Ano bang lamang niya sa akin? Bakit siya? Lin Singlan. Lin Singlan. Kailan ka pa dumating? Singlan. Narinig ko lahat ng sinabi mo. Salamat. Salamat at mahal mo pa rin ako. Ano to? Ito ang ibinigay sa akin ng amo. Noong bagong sali pa lang ako sa sindikato. Pangontra daw sa kapahamakan. Anong ginagawa mo? Gusto kong ibigay sa iyo ang agimat na ito. Ako na ang bahala sa mga gulo ng sindikato mula ngayon. Ang hilak ay huwag ka nang makatagpo pa ng tulad ni Shenki. Ako na ang mag-iingat nito para sa'yo. Manatiling ligtas. Ikaw ang bantay ng puso ko. Ngayon, ako naman ang magpapailaw ng mga paputok para sa'yo. Sandali lang ang ningning ng paputok. Pero ang pagmamahalan natin kailanman hinding-hindi maglalaho. Na pala. May ibibigay ako sa iyo.
Kuya, tignan mo, ako may money, ikaw wala. Sige na, tahan na. Sa'yo na lahat, sa'yo na lahat. Bakit mo ipinapakita sa akin yan? May problema sa account ng bodega. Kailangan kong umalis sandali. Para ayusin ito. Noong nakaraang buhay, para imbestigahan ito kaya si Daddy. Pinatay ni Shenki. Hindi kakayanin ni Shenki na mag-isa lang. Napatayin si Daddy. May taksil pa sa loob ng pamilya Lin. Pwede bang huwag ka nang umalis? Delikado. Singlan. Kailangan kong umalis. Kapag hindi ako umalis, malamang na mawawasak ang pamilya Lin, baka hindi na ako. Kakasabi mo lang, hindi ka hihiwalay sa akin. Patawad. Wala na akong ibang mapipili. Kung ganoon, huwag tayong maghiwalay. Sabay nating hulihin ang taksil. CJ. Hindi tayo maghihiwalay. Naniniwala akong dahil sa agimat na ito, magiging ligtas tayong lahat. Singlan, paano mo balak hulihin ang taksil? Imbis na tayo mismo ang maghanap sa kanya. Mas mabuting hayaan natin siyang kusang magpakita. 10 taon kang nagtago. Hindi ka pa ba kikilos? Nasaan na ang pinapakuha ko? Isinapanganib ko ito. Kapag nasa atin na ito, kontrolado na natin ang buhay ng pamilya Lin. Yung tao na gusto ko, handa mo na ba? Huwag kang mag-alala. Ngayon na ang araw ng kamatayan ni Lin Singlan. Singlan, pupunta ba talaga yung taong yun? Atake. Nasaan na sila? Tara. Ibaba niyo ang mga baril niyo. At hindi ko kayo papatayin. Singlan, gagawin ko ang lahat para magbago ang isip mo. Singlan. Singlan. Shenki, bakit mo to ginagawa? Singlan, sinabi ko na sa'yo. Kailangan kitang patawarin mo ako. Basta mapatawad mo lang ako. Kahit mamatay pa ako, sulit na. Shenki, niloloko mo lang ang sarili mo. Hindi ang pagpapatawad ko ang gusto mo, kundi ang kapangyarihan sa likod ko. Binihisan ka ng amo, pinakain, at tinuruan ng negosyo. At nung natalo ka sa sugal, binayaran niya pa ang 3 milyon mong utang. Shenki, huwag ka nang magdahilan para sa pagiging makasarili mo. Singlan. Kung magkakaroon man ng susunod na buhay, hinding-hindi kita pababayaan. Shenki, ang isang makasariling tulad mo, kahit ilang beses ka pang mabuhay muli. Kapangyarihan pa rin ang ibigin mo. Singlan. Singlan.
Sa nakaraan mong buhay, pinatay mo ako. Ngayon, mamatay ka para sa akin. Quits na tayo. Buwisit. Hindi namatay si Lin Singlan. Ang gwapong yun na si Shenki. Sawa na talaga sa buhay. Niligtas pa talaga si Lin Singlan. Zhao Mian, mas mabuting sarili mo na lang ang alalahanin mo. Anong ibig mong sabihin? Yang mga lalaking nakaitim. Binayaan ko sila gamit ang pangalan mo. Sa estilo ng pamilya Lin, siguradong isusumbong kanila. Salamat ha. Ikaw. Tigil. Huling pagkakataon na ito. Sabihin niyo kung sino ang nag-utos sa inyo. Kapag hindi pa kayo umamin, puputulin ko yung dila niyo. At hindi ka na magsasalita pa. Kailanman. Sasabihin ko na, si Zhao Mian ang nag-utos sa amin. Maawa po kayo. Palayain niyo na kami. Zhao Mian. Hindi niya kayang gawin ang ganito ng mag-isa. Sino talaga ang nasa likod niya? Kalat ka rin palabas at ipakain sa mga aso. Amo, prinsesa. Gustong isiwalat ni Zhao Mian kung sino ang nasa likod nito. Pero gusto niya munang makausap ang prinsesa ng harapan. Hindi pwede. Maraming bises na niyang sinubukang patayin si Tsinglan. Siguradong may bago na naman siyang pakana. Dad, huwag kang mag-alala. Ngayon, si Zhao Mian. Wala na siyang kakayahan na saktan ako. Sakto nga ito. Pwede natin gamitin si Zhao Mian para hulihin ang taksil sa loob. Zhao Mian, nandito na ako. Magsalita ka na. Sino talaga ang nasa likod mo? Lin Singlan. Kasalanan mo kung bakit ako napunta sa ganito. Zhao Mian, dahil sa inggit mo sa kapangyarihan ko, kaya ka nagkaganyan. Tuloy-tuloy kang tumalon sa impyerno. Ang hindi pagpapakain sa'yo. Ng mga tauhan ko sa mga pating ay respeto na para sa'yo. Kung sisisihin mo pa ako, patahimikin na lang kita. Huling tanong ko na, sino ang kumplot mo? Si Assistant Yang. Wala akong pinag-aralan. Hamak na tao lang. Buong buhay ko sa pamilya Lin, puro light lang. Ngayong mamamatay na ako. Kailangan pa talaga akong pahirapan ni Lin Singlan hanggang sa huli. Ang pagiging mahirap ay hindi dahilan para gumawa ng masama. Binigyan ka niya mo ng titulong ampon na prinsesa. At itinuring kang tunay na kapatid ni Xinglan. Gamit ang tiwalang iyon, nakipagsabuatan ka para sirain ang pamilya Lin. Lahat ng lait na natatanggap mo ngayon. Bunga yan ng kasakiman at kalupitan mo, wala yan sa estado ng buhay. Tama. Deserve ko too, pero Lin Singlan. Nasa Assistant Yang na ngayon ang lihim na daan ng kargo ng pamilya Lin. Tapos na ang pamilya Lin. Prinsesa, anong gagawin natin kay Zhao Mian? Palayasin sa Harbor City. Ipaalam sa lahat ng sindikato sa lungsod na siniraan ni Zhao Mian ang pamilya Lin. Zhao Mian, ipagdasal mong mabuhay ka pa. Tapos na sila Zhao Mian at Shenki. Itong si Assistant Yang na lang ang problema. 10 taon kong kasama ang Assistant Yang na to. Akala ko isa siyang matapat na kawal. Hindi ko alam na taksil na lobo pala siya. Huli na tayo. Nakataka si Assistant Yang. Xinglan. Ibig sabihin hindi ko mapipigilan ang pagbagsak ng pamilya Lin? Naalala ko, laging pumupunta si Assistant Yang sa abandonadong pabrika sa kanluran. Posibleng doon siya tumakas? Hahanapin ko siya. Huwag. Baka si Lu Chenyuan. Baka matulad siya kay Daddy sa nakaraang buhay ko. Hindi ako papayag. Lu Chenyuan, huwag kang pumunta.
Paano na ang Black Falcon Syndicate kung hindi ako pupunta? Singlan. Kung ligtas ang lahat, saka lang magiging payapa ang munting tahanan natin. Magtiwala ka sa akin. Para sa'yo. Uwian kitang ligtas at buhay, pangako. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Singlan, huwag kang mag-alala, magiging maayos lang si Genuine. Halika, maupo ka. Hello? Ano? Anong nangyayari, Dad? May balita na ba kay Lucien Yuan? Sabi ni Assistant Yang, nahuli raw si Lu Chenyuan. Kung gusto mo siyang makitang buhay, kailangan ikaw lang mag-isa. Ang pumunta sa inabandonang pabrika sa West City. Hahawakan ng tao ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Singlan. Hoy, anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba alam na teritoryo ito ni Boss Yang? Lumayas ka na habang buhay ka pa. Kukunin ko lang ang tao ko kay Assistant Yang. Kung may utak kayo, umalis na lang kayo sa daan ko. Prinsesa ka pala ng Lin. At mag-isa kang nagpakain sa kamatayan. Sugurin na siya, mga tol. Turuan natin ng leksyon itong maangas na magandang dilag na si MS Gao. Ang lambot ng prinsesa. Tama ka diyan. Habang buhay na naghirap si Ergao, panahon na para matikman ko kung anong klaseng delicacy ang isang prinsesa ng Harbor City. Bago niyo ako galawin, pag-isipan niyong mabuti ang kahihinatnan nito. Ang sungit naman ng bruhang ito, hindi mo naman iniisip. Nasasagipin ka pa ng asawa mo, hindi ba? Sinasabi ko sa'yo, ngayon pa lang, ginawa na siyang paralisadong biktima ni Boss Yang. Sabihin mo kung nasaan siya at baka bigyan ko pa kayo ng disenteng kamatayan. Ang tapang ng bunganga mo, dahan-dahan lang. Pagkatapos naming, mag-enjoy muna sa'yo, saka kita ihahatid sa warehouse. Naman kahit papano, may kasama ka sa huling lakad mo. Bakit kayo nakatunganga diyan? Natanggal ng babaeng yan ang ngipin ko. Papagbayaan niya to. Nasaan ang bodega? Magsalita ka. Mga 500 metro lang sa unahan. Lucien Yuan, hintayin mo ako. Pinagtaksilan mo ang pamilya Lin. Sana magulo ka sa impyerno. La Chenyuan, isa kang matapat na kawal ng pamilya Lin pero walang magandang hantungan ang mga bayani. Ako lang, ang tulad kong gutom sa kapangyarihan ang bagay mabuhay rito sa Harbor City. Mamatay ka na. Lucien Yuan, Mag-ingat ka. Lucien Yuan, Ikaw, anong ginagawa mo rito? Lucien Yuan. Lucien Yuan, kumapit ka. Iwag mo kaming iiwan, pakiusap. Prinsesa, Dalhin agad si Lucien Yuan sa ospital ng pamilya Lin. Lin Singlan, ano ang secret code sa pier ng pamilya Lin? Ikaw, isang tagalabas, pinaghirapan mong nakawin ang lihim na daan ng cargo. At ambisyoso mo pang gustong ibagsak ang pamilya Lin. Sige, ayaw mo magsalita? Humanda ka ng mamatay. Sinong may lakas ng loob? Hulihin sila. Dalhin niyo siya sa labas. Singlan, ayos ka lang? Daddy, Ng notice of death. ano? Sino ang kamag-anak ni Lucien Yuan? Ako. Inamaan ng bala ang dibdib ng pasyente, malapit sa puso. Kailangan niyo pong maging handa. Singlan, halika, maupo ka. Singlan, naalala mo pa ba? Noong unang bisita ni Chenyuan sa bahay, 6 na taong gulang lang siya noon. Kupas na ang damit niya,
Pero lagi kanyang pinoprotektahan. Nung hindi pa siya sa pamilya Lin, mas mahirap pa ang pinagdaanan niya. Maagang naulila. Lumaki sa ampunan. Nabuhay sa pamumulot ng basura. Sa sobrang lamig ng taglaming, nakakulong siya sa tabi ng basurahan. Pero hindi kailanman nanghingi ng pagkain. Kaya pala, kahit isang tinapay lang, hinding-hindi niya iyon malilimutan. Nang maglaon ko lang naunawaan, ang tindi ng pagsasanay niya ng pakikipaglaban. Hindi para makipagkompetensya. Takot siyang wala siyang kakayahan. Naprotektahan ka. Minsan, sinalo niya ang gulo para sa'yo. Nabalian siya ng 2 tadyang. Nakahiga sa ospital, nagmamakaawa sa akin. Na huwag sabihin sa'yo. Mabigat ang dinadala ng batang yan. Sarili niya lang ang sandalan niya. Pero mas mahalaga ka sa kanya kaysa sa buhay niya. Kakayanin niya yan. Pa sa'yo. Lalaban siya. Lo Chen Yuan. Matagumpay ang operasyon, pero kritikal ang gabi. Lo Chen Yuan, huwag kang bibitaw. Lo Chen Yuan. Singlan, kailangan ko nang umalis. Mabuhay ka ng maayos. Huwag. Lo Chen Yuan, huwag. Nakikiusap ako, huwag mo akong iwan. Nabawi na natin ang lihim na daan ng cargo. Ligtas na ang pamilya Lin. Bumabalik na sa dati ang lahat. Please, huwag mo akong iwan. Singlan, gusto ko sanang marinig muli mula sa'yo. Na mahal mo ako. Mahal kita. Matamis. Nga, hindi ko akalain na ang ketchup na ipinahid sa'yo. Magmumukhang totoong dugo, bata. Lo Chen Yuan, sa sitwasyong ito. Niloloko mo pa rin ako. Singlan. Kasalanan ko, Singlan. Pangako. Hindi na kita lolokohin pang muli. At Singlan, mahal din kita. Akala ko, protektahan ang pamilya Lin sa talim at tusong plano. Hanggang sa nakilala kita, Lo Chen Yuan. Doon ko lang naunawaan, ang pagmamahal sa tabi mo, ang mapayapang buhay. At ang nag-aalab na pagmamahal ito pala ang tunay na kaganapan.